fear of the Lord is the beginning of what? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray to God. Lord, salamat po. Ang dami na po naming mga naranasan na magagandang bagay sa presensya mo, Lord. Salamat for the victories of our events this month of May. This is a month of deliverance. Pinapalaya mo kami, Panginoon. At patuloy kaming dumadalangin, Lord, na kami ay patuloy na mabago sa kapangyarihan ng iyong salita. Kaya, Lord, i-bless niyo po kami ng wisdom na galing sa langit. Not the wisdom of the world, not the wisdom of the enemy, but the wisdom that comes from heaven. As we study the book of Proverbs, Father, dalangin po namin sa lugar na ito, bukas ang aming puso't isipan. We're giving you our focus, our full attention. Inaalis namin lahat ng mga distractions sa aming kapaligiran, Lord. Ang kaguluhan sa aming isipan. At ikaw lamang, Lord, ang aming papakinggan. Kaya ang panalangin namin, God, you speak to us and through us. Mangusap ka po sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami habang kami nagbabasa at nag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ito. Everybody said? Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Praise God. Book of Proverbs. Ilan pong chapter meron sa Proverbs? 31. You have your Bible, nagbabasa ba tayo? Alam niyo, pag pupunta tayo sa church, importante, nagbabasa tayo ng Bible. Ilang chapter meron ng Proverbs? 31. Kaya napakaganda, araw-araw meron tayong daladalang kawikaan. So, kung anong day ngayon, then we come to the Lord in the book of Proverbs, give us wisdom. Okay, the book of Proverbs is the book of practical wisdom and instruction. So, itong mga sumulat ng kawikaan na ito, marami po silang naranasan sa kanilang buhay at yung mga aral, lessons learned in those experiences were written in a short word which is called Proverbs. Okay? Pinaiksing mga salita. So, yun po yung ibig sabihin ng Proverbs. So, pinag-usapan natin pangatlong linggo ngayon. Una, ang Proverbs, meron pong sinasabi para sa ating pananalapi. Gusto po natin maging successful financially. Amen? Hindi kayo sumagot, ha? Gusto niyo maging successful financially? Oh, ano kailangan gawin? I-honor mo si Lord by giving Him the first. Yung sinasabi ni Brother JV, kapag sumweldo ka, yung unang bahagi, hindi sa Meralco, si Lord, bigay mo sa Kanya yung 10%. Amen? Sabi mo sa Kanya, sa katabi mo, unahin mo si Lord. Pangalawa, wisdom empowers us to be diligent. Kailangan nagsusumika. Hindi pinagpapala ng Diyos ang tamad. Sabi mo sa katabi mo yun. Kailangan gumagawa. Pangalawa, pangatlo, nag-iingat tayo sa utang. Kapag hindi kailangan, huwag umutang. Kapag walang panggala, matulog. Kapag hindi kaya kumain sa labas, ang kakain sa bahay. Matutong magtipid. Sabi na, di ba, naalala nyo, mas maigi pang matulog ka ng gutom kesa busog ka, pero pagising mo, may utang ka. At ang mga umutang na matutuwid, anong ginagawa? Nagbabayad. Hindi pinagpapala ng Diyos ang mga tumatakbo sa utang. Tandaan nyo, sabi niya doon, the wicked borrows and does not pay. But the righteous are generous givers. Pang-apat, kung anong binigay sa atin ni Lord, kailangan i-budget natin. May budget ba kayo? Parang medyo mahina doon, ha? Yung pera, buti may pangalan yan, di ba? Nakalagay yung pangalan. O, ganun din. Lalagyan natin ang pangalan, binabudget po ang pera. Hindi pwedeng basta na lang kung anong naisip bilhin. We have to be good managers. 2 weeks ago, pinag-usapan natin yung patungkol sa pangalawang M. Yung mind. Money and now, mind.
Ang isipan natin, laruan, parang playground. Sino naglalaro dyan? Kaaway natin. It's the playground of the enemy. Magugulat ka na lang, bigla na lang nakakaisip ka ng mga masasama, marurumi. Nagugulat ka lang, bigla mo lang ipaprank yung katabi mo. Nagugulat, bakit ba naisip yun? Yung pala dahil sa mga nakapanood, napakinggan, na-browse sa social media, napakagulo, ang dami tumatakbo in our mind. Pero ang Proverbs, napakaganda, He wants our mind to be peaceful. Gusto niyo ba yun? May kapayapaan ng isip? So, paano magkakaroon ng kapayapaan? You need to be what? Watchful. Babantayan mo kung ano napasok sa isipan mo. Babantayan mo pinapanood mo. Babantayan mo yung naririnig mo. Babantayan mo kung sino kausap mo. Nagulat ka, kinuwento na yung buong komunidad ninyo. Yung buhay, problema ng ibang tao, napasa na sa'yo. You need to be watchful. Pangalawa, discipline. Ibig sabihin, hindi lahat tatanggapin mo. Hindi lahat iisipin mo. Amen? Pangatlo, kailangan ng renewed mind. Yung isipan, kailangan mabago. Sabi mo sa katabi mo, baguhin ang isipan. Paano mababago ang isipan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naalala niyo yun? 5 plus 2 equals? Sagot. 7. Sa mundo, 7. Pero kay Jesus, 5 plus 2 equals? 5,000 plus 12 pa. 5,000 pinakain. Naintindihan nyo ba? 5,000 men. Busog sila lahat. Kaya alam nyo, iba talaga. Dapat mag-iba yung ating isipan. We function according to the Word of God. Pang-apat at panghuli, kailangan yung isipan natin laging merong pag-asa sa Diyos. Punong-puno tayo ng pag-asa. Sabi ng doktor, 3 months na lang, pero sabi ng Lord, hindi, sabi hawak ng buhay ko. Amen! Sabi ng doktor, ganito, ginagalang natin niya, praise the Lord, pero ang Diyos ang nagpapagaling. Yes, we have hope. Alam nyo, in our age today, siguro hindi nyo napapansin, but this is the information overload age. Can we say that? Information overload age. Sa beses pa? Overload age. Na dati, para magkaroon ka ng information, saan ka pupunta? Sa kapitbahay mo, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, sa library. Yes? Pero ngayon, information overload. Pagbukas mo lang ng cellphone mo, hindi ka nalalabas ng bahay, pwede ka nang makatuklas ng maraming informasyon. Tama ba? Dati, para makapag-aral, pupunta ka sa school, papasok ng maaga, dala-dala mo, dami libro, encyclopedia. May kilala ka, nagbebenta sa encyclopedia. Di ba? Bumili pa kayo noon. Dami noon. Papasahin mo lahat yun to gain information. Nung bata kami, tuwa-tuwa kami, binabasa namin yun, yung mga pictures, yung mga hayop. Pero ngayon, napapanood mo na sa YouTube. Dati, may mga recipe book. Yes, ano? Binabasa mo yun, 2 kutsarang ganito, 1 tasang harina, di ba? Ngayon, hindi na. YouTube University. Alam nyo, listen. A lot of information. Ang sabi ng survey, hindi lang sa Facebook, Google, lahat ng internet sites na pwede mong puntahan. Meron pong survey sa exploding topics. Ayan, next yan. Alam nyo ba, sa isang araw, example ngayon, gaano karami ang video na na-upload, information na ina-upload. Isang araw lang ha, nagulat ako, meron palang tinatawag na zettabytes. Di ba galing lang tayo sa kilobytes, gigabytes, terabytes? Meron palang zettabytes. Sa isang araw daw, ang sabi ng survey, because this is the information age, meron pong 402. Next slide mo kapatid. Baliktad mo na kapatid. 402 million terabytes. Alam niyo yung mga hard drive na gano'n? Yung mga hard drive na gano'n, 1 tera, 4 terabytes. Sa isang araw, buong mundo ang nakakapag-release ng information.
Aklat, recipe book, video, lahat yan. Sa school, article, mga vlogs, mga blogs, lahat po yun. Araw-araw, isang araw, 402 million terabytes. Para mas maintindihan natin kung gaano karami ito, next slide kapatid. Yung 402 million terabytes, yung isang terabyte equals 500 hours of video. O kaya, manonood ka ng 250 movies. Kung baga ganito, sa isang araw, lahat ng tao buong mundo nakakapag-release, upload ng information pag kinonvert sa movie, 250. Ilan ang movie? 500 hours. Ilang oras sa isang araw? Kaya mong panoorin? Ang dami, laki. Alam mo, kinumpit ko yan, kinumpit ko na inisip ko. 102 million, everyday yan, ha? Next day, 500 hours ulit. Nadagdagan. Hindi ka patapos sa isang movie, meron na naman 250 movies. Tapos hindi ka pa nakakanood, meron na naman 250, 750 na yun. Sabi rito, ang 500 hours, 1 terabyte. So, 402 million na terabyte is equals to 201 billion hours. Pakinggan niyo, isang araw pa lang, pinag-uusapan natin. Kung gusto mong mapanood yan, kailangan mo ng 22,945 years dito sa mundo. Tingin kayo dito, bakit ko pinakita sa inyo? Yung pinabrowse mo sa social media, kahit buong buhay mo, hindi mo kaya tapusin yan. Pagpag na yung daliri mo, may i-scroll ka pa. Hello, are you listening? We have the access to information and knowledge. Maganda yan. But I'm telling you this, pwede kang tumalino sa social media. Pwede kang maraming matutunan online. Amen? You can gain a lot of information. Knowledge. Sabihin nyo knowledge. Knowledge. But knowledge is different from wisdom. Pwedeng matalino ka, pero wala kang karunungan. Pwedeng marami kang alam, pero wala kang karunungan. You see, in the social media, meron diyang famous. Yes or no? Maraming famous. But if you do not have wisdom, tanyag ka, kilala ka. Fame without wisdom will ruin your life. Masisira ang buhay mo. Kaya nagugulat ka, napakasikat na influencer. Bakit ganito ginawa? Anong nangyari sa buhay niya? They have no wisdom. Pwede kang napakarami mong pera. Millions, billions of money. But without wisdom, you will lose it. Mawawala sa iyan. Kahit sabihin mo, nanalo ko sa loto. Pag wala kang karunungan, hindi mo alam kung paano gamitin ang pera, o bibilangan ka lang, buwan lang, masisira ang buhay mo. Mawawala yan sa'yo. You can have long life. Mahaba ang buhay mo. But without wisdom, hindi mo alam ang gagawin sa buhay mo. You can be so intelligent. Ang dami mong tinapos, yung pangalan mo, ang dami ka dugtong, MD, PhD, lahat, doctorate. But without wisdom, mayabang ka lang. Yes. Kaya alam nyo, napakaganda ng Proverbs eh. It's how you walk with wisdom. Sabi nung binasa natin, paano tayo magkakaroon ng wisdom? The fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Hindi sinabing the gathering of information is the beginning of wisdom. Being intelligent is the beginning of wisdom. No! Being famous and a lot of money, having a lot of money is giving you wisdom. No! The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi mo sa katabi mo, matakot ka sa Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, wisdom, paano tayo magkakaroon ito? Fear of the Lord. Gusto niyo ba magkaroon ng wisdom galing sa Diyos? Sabi mo sa katabi mo, matakot ka sa Diyos. Sino po rito may takot kayo sa magulang ninyo? Ano may behen? Yung mga panahon namin, takot talaga kami. Hindi ko lang alam ngayon. Isang sutsut lang, isang tawag lang, kailang uuwi na kami.
Pag kumalembang ang kampana sa simbahan, naku, magbe-bless kami, kailangan na namin umuwi. Pag madilim na at lumabas na yung nanay namin, ibig sabihin, lumampas na kami. Tama ba? Lahat ng tatay, sabay-sabay lalabas yan. Iba-iba yung susut. Iba pa yun. Totoo. Iba-iba yung tawag, pero alam mo yung tawag. You obey your parents because you fear them. Amen? Bakit ka natatakot sa kanila? Bakit tayo natatakot? Kasi, pag hindi kami sumunod, alam niyo yun, ano mangyayari sa'yo? Mamatalo ka. Why? Because you have authority over you. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo lang gawin. Amen? Hindi ka pwedeng maglaro hanggang gusto mo maglaro. There's someone who is above you, God-given authority, and it's called parents. Kapag hindi mo sinunod yun, you will be what? Discipline. Mapapahama ka. Kaya nandun yung takot. On the other side, alam niyo na yung takot, ha? Ito pa yung isang ibig sabihin ng takot. Mahal niyo po magulang niyo. Sumusunod kayo dahil mahal niyo magulang niyo? Hindi lang tayo sumusunod dahil sa takot. Sumusunod din tayo kasi gusto natin maging masaya magulang natin. Are you listening? So yung fear of the Lord, hindi lang siya dahil natatakot tayong maparusahan. Tama yun, dapat matakot ka sa Diyos. May hatol ang Diyos. Lahat ng ginawa ng tao, hahatulan niya. Pero the other meaning of that fear, phobia, and yung yare, ang ibig sabihin nun is you so love the Lord na gusto mo siyang i-please sa buhay mo. The word fear in the Bible is the word awesome. Sabi natin, awesome. Parang ganda pakinggan. But it's really saying to us, terrifying. Nakakatakot. Kaya nga yung mga heavenly creatures sa langit, anong ginagawa nila? Tinatakpan nila yung kanilang mukha, yung kanilang katawan. Hindi nila kayang tingnan ng Diyos ng harapan. Nakakatakot sa kanyang kabanalan. But on the other meaning is deep respect, reverence. Ngayon ang tanong, may takot ka ba sa Diyos? Kasi doon nagsisimula yung wisdom eh. The fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Ito yung ibig sabihin niya. Basahin natin. The fear of the Lord is the affectionate reverence by which the child of God, ano sabi? Submits himself humbly, carefully to the Heavenly Father's will. Kung may takot ka sa Diyos, kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo, susundin mo parang magulang. Amen? Pero hindi natapos. The wrath of God. Bakit ka matatakot? Because the wrath of God, pag sinabing wrath, yung parusa, yung pait, yung karabihan ng parusa ng Diyos. Sobrang tindi. That the child of God's only dread, kapag na-offend mo si Lord, the love of God is so sweet. And His only desire is to please His Father. So, para mas maintindihan natin yung fear of the Lord, pakinggan nyo hindi lang siya natatakot kang maparusahan. Tama yun, dapat kang matakot sa Diyos. Pero dapat ka rin sumunod sa Kanya, hindi lang dahil sa parusa. Kasi mahal mo siya at gusto mo na piplease mo siya. Amen? Ayun, naiintindihan niyo po yung fear of the Lord? Naalala niya si Joseph. Si Joseph na dinala sa Egypt. You know the story? Naging alipin siya. Binubog siya ng mga kapatid niya, binenta siya. Pinagkaisahan siya. Na-promote siya. Naging master siya nung tahanan ng kanyang Potiphar. Eh yung asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya. Anong sabi? Tabihan mo ako. Walang tao. Kung ikaw si Joseph, walang nakakaalam na Israelite ka. Babae na lumapit sa'yo. Sabi ng iba, palay, bigas, ano kailangan mong gawin? Sabi ng iba yun, tukayin mo, manok ka ba? But you know the story. Anong sabi nito, Genesis 39? Anong sabi ni Joseph? No one in this house is greater than I. Yung master ko, he withheld nothing. So how could I do this immense evil? Listen! And how could I sin against God? Ang takot
takot niya, hindi matanggal siya sa trabaho. Kasi pwede niyang sabihin, naku, pag nahuli tayo, pwede ako mawala ng trabaho. Naintindihan niyo? Pero hindi yun ang takot niya. Ang takot niya, ma-offend ko yung Diyos ko. Kaya hindi ko pwede gawin yan. Pero yung sabi nun, day after day, araw-araw, tinutokso siya ng babae. Pero araw-araw niya rin itong tinanggihan. Amen! Bakit? Meron siyang takot sa Diyos. There was a famous evangelist in 1900s, doon siya naging famous, si Jim Bakker. Televangelist. Uso na to, TV, kahit malalaki yung likuran, tube. Meron na po mga televangelist in the Western countries. Si Jim Bakker, naakusahan siya ng mismanagement ng mga offering. Ang ginawa, pinali, inodit, nakakasuhan siya dahil sa sobrang yaman, defrauding people, at syempre ang daming pera. He also committed adultery. He was sentenced for 45 years in prison. Pastor, televangelist, kulong. Habang siya nasa kulungan, nagbabasa siya ng isang libro. Patuloy pa rin siya, no? May nakita siyang libro na napakaganda. Hinanap niya yung author. Nalaman niya yung author, pastor. Pinatawag niya. Patawag naman to. So yung pastor, kaya yung guys, Jim Bakker yan, sikat yan. Pupuntahan ko sa kulungan. Pinuntahan sa kulungan. Nag-sharing ganyan. Nagtanong yung pastor, ano mo nagawa? Napaka-bless mo na. Pastor ka, anak ka ng Diyos, televangelist, ang dami naniniwala sa'yo. You have committed crime against God, people, yung pera, nag-adult, meron ka pang mga adultery na talagang convicted ka. Alam mo, sabi ng pastor, hindi mo ba mahal ang Diyos? Alam mo sabi ni Jim Bakker? Simple lang, listen to this. Mahal ko ang Diyos. Hindi nawala kailanman sa akin yung pagmamahal ko sa Diyos. Paano mo nagawa nga isang mga krimen na ito, adultery, defrauding, ano mo niloko? Paano mo masabi, mahal mo ang Diyos? Mahal ko ang Diyos, hindi talaga nawala, honestly. Pero kahit mahal ko siya, ang nawala sa akin, hindi ako natatakot sa Kanya. I love the Lord, but I do not fear the Lord. You can see that in a lot of Christians right now. Pag-usapan namin yung mga bata. Bahal nyo nanay nyo? Oo. Pero bakit hindi ka sumusunod? Hindi ka kasi takot mapalo. Hindi ka takot mapalaya. Hello, andiyan ba tayo? It's not a question of love. It's a question, do you fear God? Mga Kristiyano, kaya patuloy sa kasalanan, patuloy sa pagsuway. Alam mo kung bakit? Hindi dahil hindi nila mahal si Lord. Tanungin mo, mahal mo si Lord? Mahal mo si Lord, nagpe-pray ako. Bakit patuloy ka pa rin sa kasalanan? It's because that person does not fear God. Naintindihan niyo ba? Magkaiba yan eh. Ano sabi ng Proverbs 8:13? Sabay-sabay. To fear the Lord. Lakasan natin. To fear the Lord is to what? To hate evil. Si Joseph, I hate evil. Ayoko, hindi pwede because I fear the Lord. I love God. I fear God. Kung talagang may takot ka sa Diyos, aayawan mo ang masama. I hate, I hate arrogant pride. Kung talagang may takot ka sa Diyos, hindi ko kina-question yung love mo, Kaya nga umaatay pastor, Love ko si Lord. Yes, I agree. Pero bakit ang pride mo pa rin? Because you do not fear God. Alam mo ba kung sino author ng pride? Si Satanas. Kaya kapag nakakita ka ng pride sa sarili mo, si Satanas yun. Nagmamalaki. That is the root of all sin. To be self-centered. Ako ang pag-usapan. Ako ang magaling. Ako dapat entitlement, selfishness, self-centeredness. Ay sabi na, if you feed the Lord, you will hate arrogant pride. Kapag nakakita ka, nagmamalaki ka ng galing ko, di ba? Ako yan, kailangan ako dyan, Pag wala ako, hindi yan tutuloy, That's pride. Wow. Alam mo, Christians, they love God, but they do not fear God. Ano pa? Evil conduct. Sabi natin, evil conduct. Masamang pag-uugali. Kaya napipintasan yung mga Kristiyano, Hindi dahil hindi nila mahal ang Diyos,
Kasi kita mo, may Bible, laging nakaka-attend, talagang naging Christian na, yung mga Bible verse, unti-unti nakikita sa kanya, talaga sa Facebook niya, nagbago talaga. Pero sama ng ugali. Bakit hindi mabago-bago yun? Because she does not fear God. Perverse speech, mga salita na maruruming, mahalay, mapanakit. Bakit? Diba ba? Walang takot sa Diyos. Alam niya, God will judge every idle word we say. May takot ba tayo sa Diyos? So, in a summary, listen. Next verse, to fear, the fear of God. Sabay-sabay, the fear of God is what? Ano ibig sabihin ng may takot sa Diyos? The fear of God is what? Respect. Parang si Joseph, hindi ko pwede gawin to. Wala akong respeto sa Diyos ko. Kita niya ako. Mangangalon niya ako. Gagawa ko ng kasamaan. Respeto ko ang Diyos. To fear God is what? Pangalawa, obeying Him. Susunod. Amen? Kung meron tayong takot sa Diyos, susunod sa Diyos. Pangatlo, you submit to give. Magpapasakop sa Diyos. And pang-apat, to fear God is what? Worshiping Him. Bakit ako natatakot sa Diyos? Bukod sa kaparusahan na naghihintay sa kasalanan, kapatid, may mga pagpapala ang mga may takot sa Diyos. Ready na kayo? Ulitin ko ha, kung may respeto ka sa Diyos, kung sinusunod mo ang Diyos, kung magpapasakot ka sa Diyos, kung sasamba niyo ang Diyos, meron pong pagpapala na kalakip ito. Ready na kayo? Throughout the Bible. Pero i-point ko lang yung nasa Proverbs, kasi nasa Proverbs tayo. Ilan lang ito. Number 1, there's healing and strengthening. Sabi natin, healing. Alam niyo, pag may takot ka sa Diyos, may kagalingan. Ang pagkatakot sa Diyos, nagbubunga ng kagalingan. Sabi mo sa katabi mo, gusto mong gumaling? Matakot ka sa Diyos. Sumunod ka. Respetohin mo siya. Magpasakot ka sa Kanya. Proverbs 3:7-8, sabay-sabay. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Ano mangyayari sa'yo? And turn away from evil. Talikuran mo na yung kasamaan. Ano mangyayari? Pag tinalikuran mo yun, it will be what? Health to your body. May kalusugan na mga ngita ko sa Diyos. Your marrow, your nerves, your muscles, all your inner parts. Pakinggan nyo ha, totoo to. Nakakilala ko ng maraming tao na talagang may takot sa Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa sila. Pinagkakaling ng Diyos yung mga karamdaman nila. Ano ba sabi? Refreshment, physical well-being to your bones. Ang mga sumusunod sa Diyos, ang mga may takot sa Diyos, kapatid, fresh yan. Hindi yan natutuyo. Huwag na kayong tumingin sa katabi nyo. Mamaya tumingin kayo sa salamin. Tingnan nyo, natutuyo na ba ako? Refresh. There's always life. Kamusta ka na? Laging may bagong kwento yan. Amen. Uy, grabe, alam mo ba yung ginawa ni Lord? May dalang patotoo eh. Tama ba? Bakit? Na-experience niya. Sumusunod sa Lord. Nagsasubmit sa Lord. Nirerespeto ang Lord. Sumasamba sa Lord. May bagong kwento. Refresh yan. Hindi yung pag mo. Kamusta ka na? Ayos lang. Okay naman. Trabaho, tuloy-tuloy. Parang mabuhay, hindi lang mamatay. Ganon. There's life, there's refreshment. Nalala si Daniel? Daniel, lagi siya nagpe-pray 3 beses. Tama ba? Tapos may mga kaaway siya, sabi niya, bawal na mag-pray. Ang magpe-pray, papakain sa mga leon. Di ba? Kinatakutan ba ni Daniel yung leon? Kinatakutan niya ba yung kanyang mga kaaway? Nirespeto niya pa rin, higit ang takot niya sa Diyos. Pero ginawa niya, 3 beses pa rin siya nag-pray. Itinapon siya sa kulungan ng leon. Naparusahan siya. Yung hari hindi nakatulog. Pero si Daniel nandoon. Dahil si Daniel ay nasa kulungan ng leon. Look at what the verse is. Verse 8. Nung nilabas siya doon, chapter 1, ito yung story.
Daniel determined that he would not defile himself. Sorry, this is the story na papakainin. Mamaya pa excited ako. Papakainin lahat ng mga alipin, ng mga pagkain ng hari, kaso madumi yun. So sabi ni Daniel, ayaw namin. Ayaw namin ma-offend si Lord. Ayaw namin marumihan. Bigyan nyo kami ng 10 days. Balik tayo mamaya doon sa Lions Den. Bigyan nyo kami ng 10 days. Ang kakainin lang namin yung malinis, gulay lang. Alam nyo, sabi ng Bible, verse 15, they were looking better and they were looking healthier. Bakit? Pinili nilang i-please si God. Pinili nila na matakot sa Diyos, sumunod sa Diyos kaysa dun sa hari. Pero ano yan? Refresh, they were better, they were healthier. Totoo yun. Pangalawa, eto na yun. Prolongs life. Hahaba po ang buhay. Gusto nyo haba buhay nyo? Yung iba niyo sumagot. Pag sinabing mahabang buhay, hindi lang bastang buhay dito. Buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto nyo ba yun? Oh, basa. Proverbs 10:27. The fear of the Lord, what? Ang ganda ng promise, no? It prolongs life. Praise God, ha? Hallelujah to the Lord. And hindi ko ikinukumpara yung nanay ko. Pero nakita ko sa kanyang buhay. Mami, sabi ko sa'yo, praise the Lord sa buhay mo. Yung ibang kasabayan mo na nagtrabaho, mas bata pa sa'yo. Ano nangyari? Hindi lang basta nagkasakit ng malulubha. Kalungkot, di ba? Pero mas maaga pang nawala. Pero ikaw, nakakagala ka, nakasakay ka sa belos ng anak mo, bless na bless ka, patuloy mo yung takot sa Diyos. Nung nag-Servants Day, may mga wow tayong kasama. Meron dong portion na tinatanong yung edad. Piliin yung mga edad, 70 plus, 69. Wow! Wow! Sa mga ganong edad, sabi nga namin, aabot ba tayong ganyan? Hindi. Basta matakot tayo kay Lord. Huwag tayo gumawa ng kasalanan. Sumunod tayo sa Kanya. Aabot tayo na. Amen? O, naalala niyo si Enoch? Sabi sa Genesis 5:21-24, Enoch lived in close fellowship with God for another 300 years. Kailan daw nagsimula na talagang nag-devote si Enoch ng kanyang buhay kay Lord? Ilang taon daw? 300. Ilang taon daw sagot? 300 years. Meron akong tanong sa inyo. Gaano na po kayo katagal ng Christian? Pastor, 10 years na ako. Si Enoch, ilang taon daw? 300. Pastor, pagod na ako, 15 years na ako naglilingkod. Hello! Si Enoch, ilang taon? Pastor, si Enoch, 300 years. Alam mo, na-rapture yan si Enoch eh. Kinuha ni Lord siya eh. Prolongs life. Gusto nyo mahaba buhay? Ano? Sabi mo sa tabi mo, nakakata kay Lord. Pakinggan nyo lang to. Kapag may wisdom ka, iiwas ka sa mga nagpapaiksi ng buhay. Hindi niya yata narinig. Kapag may karunong ka galing kay Lord, lahat ng mga bagay dito na nagpapaiksi ng buhay, ayaw ka yan. Hindi lang basta wisdom. Takot ako kay Lord. My body is the temple of the Holy Spirit. Iiwas ka. Aalagaan mo yung katawan mo. Amen? Paminsan-minsan, kumukulot ng taba. Pero hindi mo aaraw-arawin. Hello? Ano ba kayo? If you have God's wisdom, iiwas ka sa lahat ng nagpapaiksi ng buhay mo. Hindi ka rin gagawa ng mga bagay na magpapaiksi ng buhay mo. Ano mga road rage ngayon? Hindi mo alam kung may baril yung... What is wisdom? Jesus name, God bless you. Pagpalain kayo na Lord, ingat po. Sorry po. If you have God's wisdom, it will prolong your life. Amen? So, evaluate your life right now. Anong mga bagay sa buhay mo ang nagpapaiksi ng buhay?
Alam niyo na yun. Proverbs 14:27, the fear of the Lord is what? A fountain of life. Hindi lang humahaba ang buhay, nagbibigay ka rin ng buhay. Alam mo yan, hindi sila masaya pag wala ka. Hindi yung pag wala ka, ang saya natin, buti wala ka, sumama. Sabi nito, it turns away people from the snares of death. Kapag may wisdom ka, inilalayo ka nito sa kamatayan eh. Binibigyan ka ng karunungan sa mga desisyon mo. Binibigyan ka ng karunungan kung sino yung mga kakaibiganin mo. Huwag ka kumaibigan ng mga, alam mo yung palaaway. Huwag kung mapapaaway ka, madadamay ka doon. Sa mga classmate ninyo, tignan ninyo, pagpasok, yung wisdom nila, puro ano eh, puro cellphone. Wala pa rito yung mga nag-aaral talaga. May wisdom ni Lord. All those things that will inflict damage to you, alisin mo yun. Bakit? May wisdom ako eh. Gusto ko mahaba buhay ko. Amen! Pangatlo, ang wisdom, ang fear of the Lord, meron kang protection and meron kang security. Hindi ka mag-aalala. Makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Bakit? May protection ka. May seguridad ka. Basta sabay-sabay. Fear of the Lord leads to life, bringing what? Security and what? Protection from harm. Alam mo, ang ganda ng Proverbs 19:23 sa NASB, New American Standard Bible. Sabi-sabay, the fear of the Lord leads to life, so that one may sleep satisfied, untouched by evil. Nakakatulog kang mahimbing kasi alam mo, sumusunod ka kay Lord, may mga anghel kang kasama habang natutulog ka, nagbabantay sa'yo. Hindi ka nag-aalala, hindi ka nalulugmok sa kalungkutan kasi alam mo, sumusunod ka sa Lord, the Lord is your joy. Nakakatulog ka ng mahimbing. Nakakatulog po ba kayo ng mahimbing? Pero kung nag-away kayo ng asawa mo, makatulog ka mahimbing? Kung ikaw sumuway ka sa nanay mo, sa tatay mo, makakatulog ka ng mahimbing? Kaya alam mo yung fear of the Lord, talagang may protection. Protection saan? Sa worry, outside force, darkness, all of those things. So nga, bakit? May Diyos na nagbabantay sa akin. Ito na, yung si Daniel, nasa lions din, nasa lugulungan ng leon, mas pinili niya matakot sa Diyos. Tama ba? Kinain ba siya ng leon? Ano sabi pa? Daniel 6:22, my God sent His angel. Pinadala ng Diyos ang kanyang anghel. Pinatikom ang bibig ng mga lions. He shut down the mouths of these lions. Buhay ako. Protection na ako. They haven't hurt me at all. Bakit kaya? That's because, sabay-sabay, I haven't done anything wrong in God's sight. Listen to this. Tigit ko ngayon dito. Ang isang taong nabubuhay ng matuwid, kahit sinong kaharapin niyang leon, hindi siya masasaktan. Amen. Bakit? Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Ang mga takot lang humarap sa mga leon ay ang mga taong gumagawa ng masama. Sino mga leon sa buhay ito? Sino mga gusto pumatake sa'yo, pumatay sa'yo, gumawa ng masama sa'yo? If you fear the Lord, you need to fear nothing. Kapag may takot ka sa Diyos, kahit sino, kaya mong harapin. Amen! Kahit sino. Psalm 34:7, anong promise niya? The angel of the Lord encamps around those who pray, those who are kind. Sino daw yung pinapalibutan ng mga anghel ng Diyos? May protection? Sino to? Those who are members of this church? No. Because you can be a member of this church but you don't fear the Lord. Wala eh. Those who fear Him. Ibig sabihin ng fear, ano? You submit to Him,
You respect Him. Sabay-sabay. You respect Him. You obey Him. You submit to Him. And you worship Him. Sa pangako ng Lord, lahat ng mga tao na may takot sa akin, may protection niya. Finally, last, there is hope and a future. May pag-asa at may magandang kinabukasan ang mga taong may takot sa Diyos. Proverbs 23, sabay-sabay. But continue to live in the reverent, worshipful fear of the Lord. Tuwing kailan daw? Tuwing kailan? Every Sunday? Tuwing kasama si Pastor? Tuwing may cell group? Hindi. Ano kung tuwing kailan? Day by day, araw-araw, piliin mong may karoon ng takot sa Diyos. Ano ibig sabihin ng may takot sa Diyos? Araw-araw, piliin mo mag-submit ka sa Kanya. Respetuhin mo ang Diyos. Sa trabaho ninyo, sa opisina ninyo, sa eskwelahan, you keep on fearing God and obeying Him. Anong promise niya? Surely, sigurado, there is a future and a reward. And your hope and expectation will not be cut off. Amen! May pag-asa ka. Naalala niyo si Abraham? Natakot pa si Abraham sa asawa niyang si Sarah? Sabi ng Diyos, si Isaac, yung isa yung anak. Ialay mo siya sa akin. Ano sabi ng Abraham? Lord, lagot ako kay Sarah. Yung ba sabi niya? Hindi. Sumunod ba si Abraham? Sumunod siya. Kinuha niya si Isaac. May panggato. Umakyat sila ng bundok. Tama. Inalay niya ba si Isaac? Yes. At nung hawak na yung punyan, nung sasaksakin niya si Isaac para ialay, ang sabi? Genesis 22. Abraham, do not reach out. Huwag mong ituloy yan. Huwag mong sasaktan ng bata. Ano sabi ng anghel ng Panginoon? Sabay-sabay. For now, I know that you what? Mas natakot ka sa Diyos kaysa sa asawa mo. Mas pinili mong sumunod sa Diyos kaysa sa asawa mo. Hello! Mas pinili mong sumunod sa akin. Sino nakaranas ng provision ni Lord? Si Sarah ba? Sino nakaranas ng provision? Si Abraham. Kasi siya ang nakatanggap ng utos, siya ay sumunod sa utos, siya ay nakatanggap ng milagro ng Diyos. Sa buhay natin, kapatid, meron pa ba tayong ibang pinatatakutan bukod sa Diyos? Meron ba tayong ipa-priority sundin bukod sa Diyos? If you fear the Lord, these are His promises. I want to share with you this wonderful true story. In 1841, meron pong tribe. This is a true story, napakagandang story. 1841, itong tribe, ang tawag sa tribe na yan, kapatid, is the Dagaro tribe, located in the northern eastern part of India. So nagkaroon ng mga missionary, nag-share ng gospel. Sinare nila na, yung buhay natin dito, mamamatay tayong lahat. Pero may promise of the resurrection. Bubuhay ka muli, si Jesus. Mga Indians ito na nasa tribu. Sino yung Jesus na yan? Nasa Israel yan Ang layo, tama? Pero may mga misyonaryo nagpunta doon. Sinare nila, mayroong pangalan na isa si Noxeng. Si Noxeng ay isa talagang tumanggap sa Lord. Naniwala siya. Bubuhayin ako muli. Gusto ko yan. Kahit mamatay, mabubuhay muli. Oo, yan ang promise ni Jesus. Kaya alam niya, dahil sa faith ni Noxeng, yung kanyang asawa at yung kanyang dalawang anak, buong family nila naging Christian. Dalawa anak niya at yung isang asawa niya. Yung faith nila, it's so contagious na hawa yung mga ibang tribo. So, sa tribo, may parang punong barangay dyan. Ang punong barangay, ang tawag doon, village chief. So nagalit yung village chief. Sabi niya, ano itong bagong paniniwala na itinuturo ninyo? Ano itong bagong faith na ito? Sino ba yan? Jesus na yan? Bakit yung mga... Kasi siyempre, alam sa mga tribo, isa sa mga talagang major na nagiging religion nila is pantheism. Pag sinabing pan, ibig sabihin all, lahat.
ginagawa nilang Diyos yung nature, yung araw, naiintindihan nyo? Yung baka, yung puno, naiintindihan nyo? Yun yung pantheism. Sino yung Diyos na yan? Sino yung Jesus na yan na magbibigay sa'yo ng panibagong buhay? Gano'n na. Susubukan natin. Alam mo, dahil na dami naging Kristiyano, tinatawag nila yung naging puno. Sino? Alika rito! Tinatawag siya. Nasaan ang pamilya mo? Tinawag yung asawa niya. Kasama yung dalawang anak niya. Listen, sabi ng villager chief, kapag hindi mo dideny si Jesus, yung faith na yan, papatayin ko rin lahat. Nakaready na yung mga araw. Alam mo, dahil sa pag-asa nila na may muling pagkabuhay, they believe na, Lord, mabubuhay akong muli. Alam mo ang sabi ni Noseng? Sa gitna, dami, buong village na nanonood. Alam mo ang sabi niya? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Napaawit siya sa tulong ng Espiritu. Alam mo ginawa ng village chief? Ganon. Let the arrows be ready. Tinamaan ng pana yung kanyang dalawang anak. Patay doon sa kanyang harapan. Sabi ng villager chief, pag hindi mo dininay si Jesus, susunod kong papatayin asawa ko. Alam mo sabi niya, though no one joins me, yet I will follow. No turning back. No turning back. And the arrow was shot doon sa kanyang asawa. Patay yung kanyang asawa. Ikaw na lang, no of sin. Sarili mong buhay, papatayin kita if you do not deny Jesus. Alam mo sabi niya? The world before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. And the arrow was shot. The whole family died. Yung kinakanta natin, hindi lang ito basta awitin. Ito ay awitin ng mga taong may tunay na may takot sa Diyos. Ito ay awitin ng tunay na sumusunod sa Diyos. Tunay na may respeto sa Diyos. Itong inaawit natin, I have decided to follow Jesus, is a song by the people who have really genuine faith with Jesus, na ang pag-asa nila hindi sa mundong ito, na kahit patayin nyo kami, kahit anong sabihin nyo sa amin, tuloy-tuloy pa rin kami. I will still follow the Lord. Amen? You know, sabi ng villager's chief, namatay itong sinuksin, 2 anak at asawa. Hindi nila dininay si Jesus. Anong meron dito kay Jesus na ito na hindi namin alam 2,000 years ago? Alam mo sabi ng villager's chief, dahil sa inyong pananampalataya na ibinigay yung buhay nyo para sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, gusto ko din ang pananampalataya nyo na yan. Alam mo, ang sabi ng villager's chief, I want Jesus too. I want to be a follower of Jesus too. Alam mo, nung sinabi niya yun, yung buong tribo, sabi nila, I will follow Jesus too. Nag-decide na rin kami, kung ikaw susunod ka kay Jesus, kami din, susunod na rin kami kay Jesus. The death of these people who followed and feared the Lord was a great and powerful witness. Saan? Sa mga tao na ang pag-asa natin, kapatid, hindi sa mundong ito, meron pong muling pagkabuhay. Merong magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Amen! Kaya alam mo, let's choose to fear God. Can we flash that again? The fear of God is what? Respect. The fear of God, what? Obey Him and submit to Him and worship Him in all. Hindi ko na kina-question yung pag-ibig mo sa Diyos.
The question here is, do you really fear God? Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, salamat po dahil ginagawa mong malinaw sa amin ng aming lakad. Lord, may mga pagkakataon, yes, mahal ka namin. Kaya kami umaattend ng church, we pray kami, we believe in you. But Lord, there is a problem with our fear. Wala kami takot sa'yo. Sinasadya namin magkasala. Hindi ka namin nire-respeto sa buhay namin. Sumusuway kami sa sinasabi mo eh. And maybe you're not submitting to God and His will for your life. Kapatid, fear the Lord. God wants to prolong your life. There's a hope and a future for you. You fear the Lord. He will heal you. He will strengthen you. Just fear the Lord. And maybe as we go sa eyes and bow our heads, Pastor, ako yan eh. Mahal ko si Lord, pero wala akong takot sa Kanya. Kapatid, ayaw ng Panginoon na maparusahan ka. Matakot ka sa Kanya. At gawin mo ang nararapat. Submit to Him. Obey Him. Respect Him and worship Him. Galing sa puso mo, kapatid, kung ikaw yun, sabayan mo ko sa panalangin, hindi tayo nagtawag. If you're here today, say, "Hi, Pastor, ako yung wala akong takot sa Diyos. Gagawa ko ng kasalanan. Kahit alam kong mali, tinutuloy ko." But you know, God is so forgiving and merciful. Kaya Kanyang patawarin. Kung hihingi ka ng tawad sa Kanya at magpapakumbaba, aaminin mo makasalanan ka. Is that you right now? Even if you're that person today, say, "Hi, Pastor, ako yan." Ask mo lang yung kamay mo. Dalawang kamay. Lord, ako yun. Patuloy ako sa kasalanan. Hindi ako sumusunod sa iyo. Wala akong takot, kapatid. Gusto ng Lord, humaba ang buhay mo. Huwag kang mabuhay ng isang hangaran na walang karunungan. Let go of your pride. Turn away from evil speech and conduct. Talikuran mo ng kasalanan na yan. At pagpapalay ka ng Panginoon. Full protection ng Kanan Diyos. As we lift up our hands to God, this prayer will be powerful, special, if you will just pray it with a sincere heart. Maging totoo sa iyo ang paghingi ng tawad. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus. Come on, pray that prayer. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawad mo. Isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang. Marami akong kalapisan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Bigyan niyo po ako ng espiritu na may takot sa iyo upang ako'y mabuhay ng may kabanalan. Tinatanggap ko po ang iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo na po tayo. And can we sing that one more time? Itong awitin na ito, alam niyo na yung background dito. I have decided to follow Jesus. There's no turning back. Can we lift up our hands to the Lord in worship? Come on. From a village who is so oppressing to Christianity, pero mayroon tumayo para sa Christianismo. May tumayo para kay Jesus. And they gave their life. They were killed because of their faith. Because they have followed
this song, not just by words, but with our full heart, we are making the decision to follow you, Lord Jesus. Amen? Sabihin natin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though no one joins me, I will still follow. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Amen? Wala pa ka natin ang Diyos natin. Panginoon, salamat. And now, Father, we're worshiping you, we're thanking you. Lord, salamat po at hindi na natapos dito ang aming buhay. Iniiwanan na namin, nasa likuran na namin ang mundo ito. At ang aming nasa harapan at takbuhin ay ang krus ni Kristo na maging katulad mo kami, Panginoon. And Lord, we're lifting up to you, Lord, ang aming mga kapatid, Lord, itong mga binhi ito, God. This is the season, Lord, na dapat magtanim kami. Dahil Lord, alam namin na sa pagtatanim, sabi ng salita, ay may panahon din na kami ay aanin. Kaya Lord, we're sowing good seeds, seeds that will soon, Lord, in your proper time, in your due time, we will reap a harvest of blessing. And we will not give up, Lord. Patuloy kami magtatanim at patuloy, Lord, ang ani sa aming buhay. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Nagdidesisyon kami, Lord, to follow you. And there's no turning back, Lord. At alam namin, Lord, sa takbuhin namin, kasama ka namin, Lord. That whatever we face in this life, we can conquer it, we will overcome it because you have overcome the world. Lord, there will be a time that there will be no one beside us to join us in our walk. Yung iba sa amin, tatalikod, yung iba, iiwanan, kakalimutan. Pero Lord, we still choose to follow you, Father. We're leaving the world behind because we know there's heaven waiting for us. There's eternal life waiting for us, Father. Kaya, salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin. Let us live with the fear of the Lord. Submitting to you, respecting you, obeying you, and always worshiping you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ibinigay mo sa amin. Itanim sa amin puso, tutubo, lalagot, magkakabunga. Makikita ang buhay na may takot sa Diyos. Tinatanggap po namin ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say it!